Hello, hello, hello. Kumusta? May adlaw ka na ron tanan, makaigsunan, makasampyak. So here we go again, boy America Duterte loyalist nga ingon nga kung adunay nahidugmo tungod sa tumang kakapoy ug kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kanya sa pagtindog. So mga kasampyak, kung saan man kayo sa mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at ang inyong buong pamilya, mabuhay po tayong lahat. God bless po. Time check, it is now exactly 3 in the morning. Ano na po, 29th of ano, January 2025 dito sa Brooklyn, New York. So, mga kasampik, ano bang pwede nating pag-uusapan? But before anything else, kayo inayayahan ko na magsampik lang ito munti kong channel. So, alam naman natin yung mga kaganapan dyan sa Pilipinas, ang lahat ng mga ito ay orchestrated para pabagsakin ang mga Duterte, kung baga demolition job ng administrasyon at iba pang mga parties dyan, second and third parties na yung kanilang lang naman, pakay, kung baga pansarili lang or vested self-interest lang. So, ang daming mga issues ngayon na lumalabas at ang lahat ng mga ito parang smoke screen lang sa kaganapan lang about ng blank budget na nilagdaan ni PBBM. So, but before that, ano muna tayo dito sa mga issues ng ibang mga grupo. Dito muna tayo sa Tulfo issue. Nakakatawa si Rapi Tulfo, di ba? Kasi di ba noong panahon ni ni Gatchalian, noong yung pamilya niya yata yun, yung di ba, dumaan sa yun, expressway ba yun? Tapos may plaka na utso na pinagbabawal. Ang tatapang ni Tulfo, galit na galit. Gusto niya na may daw, masampahan, gusto niya may pwedeng kung baga tanggalan ng lisensya. Pero ngayon parang nakarma yata si Tulfo sa lahat ng mga pagbabalat sibuyas ng mga Tulfo, lalong-lalo na yung si Rafi Tulfo, si Erwin Tulfo, parehas lang sila eh. So ngayon, yung anak niya pala, dumaan doon sa bus lane. Alam naman natin na bawal yan. Kahit dito sa ibang bansa, bawal talaga yan. May mga oras lang kung saan ka pwedeng dadaan sa bus lane or pag mag-turn ka na pabor sa bus lane. Kasi sa kadalasan nasa kanan yung bus lane eh. So pag mag-turn right ka, before ka dumating doon sa sa crossing, ka muna, pwede kang magtabi. So anyway, ang sinabi ni Rapi Tulfo, kasi yung anak niya nahuli, pati yung driver. So ang sabi niya, okay lang daw kasi di man daw tumakas. At saka okay lang daw kasi nagsorry pati yung driver. At daw, nag-uusap sila ng nakakatakot na pag-uusap. So ano kaya nakakatakot na pag-uusap? So at least man lang daw hindi nagmura. At saka at least di daw gumamit ng utso na plaka. Sa ba yan? Pang-gobyerno ba yan yung utso na plaka? So, ikaw talaga Rapi Tulfo, ka talaga? Kumbaga double standards, kumbaga ayaw, wag niyong gagawin ito pero kayo gumagawa. Kumbaga parang hindi na yata karapat-dapat itong mga ginagawa mo ngayon kasi tingnan mo, pagbabalat sibuyas yan, na galit ka sa mga sumusupil sa batas, mga hindi sumusunod sa batas. O tingnan mo, ano ba yung nasa gobyerno ba yung anak niya, di ba? Parang meron yata. So, ang ibig sabihin yan, kahit simpleng batas, hindi nyo sinusunod, paano na pag dyan sa mga malaking posisyon dyan sa gobyerno, pwede nyo pwede nyo talagang lalabagin. So, okay lang. Kasi, dahil sa sinabi mo na di tumakas, ganun, at napagalitan, ganun. Rapi, hindi yan. Dapat may talaga. Di ba kung ikaw nga, sabi mo, dapat mapaparusahan eh. Pero sa anak mo, wala talaga. Kung baga, wala tayong mararating itong bansa natin. Pag may ganun yung mga nakaupo natin sa gobyerno. Okay lang pag yung pamilya nila, pero pag ang ibang tao ay dapat susunod sa batas. So wala. Dito naman tayo sa issue, dito kay Dan Fernandez na issue. 'Di ba alam natin na kinasuhan siya ng ethics complaint ni Attorney Chupacio dahil sa pag bargaining ng mga resource persons na dinala diyan sa Congress, diyan sa lower house. Halimbawa na lang, yung kaso na na-handle ni Attorney Chupacio, yan si Cassandra Leong. 'Di ba? Sinabi ko nga niya kay Cassandra na huwag kang makinig sa abogado mo, ganun. Pera lang yung habol, ganun. Uubusin lang yung pera mo.
trabaho man yan ng abogado. Sinabihan pa nga siya ni Attorney Chupacio na Attorney Google. So, kung kaya't ito, nagalit yata si Dan Fernandez, kaya nagsabi siya na it's time to make it even. So, kung ganun, ano yan persecution yan, yung ginagawa mo, Dan Fernandez. Gagamitin mo yung platform mo dyan sa lower house, yung power mo, para mangbuli. So, hindi yan karapat-dapat. At alam naman natin na ginagawa talaga yan or ginawa talaga yan ni Dan Fernandez sa mga resource persons dyan. Kahit nila Inday Sara, kahit sa mga Duterte, Tatay Digong. Paano na yung pati nga abogado? Kasi okay lang naman, kasi pwede lang naman mag-google, sabi niya. Kung kaya itong mga nasa ibaba, paano na tayo? Mga mahihirap, mga simpleng mamamayan. Hindi yan talaga. Kung baga sabi niya, parang niya, parang hindi talaga siya takot. So tingnan lang natin yung punot dulo nito. Kasi yung mga pambababoy, hindi lahat ng panahon nandyan kayo sa pwesto, Dan Fernandez. Parehas lang kayo ni Abante, ganun. Tandem talaga kayo dyan at yung iba pa dyan. So parang ginagamit mo talaga yung platform mo para bulihin ng mga resource persons, hindi niyo nirerespeto. So, kumbaga yan yung talagang standards ng ethics niyo. Kumbaga may problema na sa iyo, Dan Fernandez. Kasi tinuturuan mo itong mga sumusunod sa iyo ng mga baguhan at magiging congressman in the nearby future na gagayahin yung mga ginagawa mo. So hindi yan talaga mapapamarisan. Kung kaya sana matauhan ka na sa yung pag-file ni Attorney Chupacio, pero hindi. Parang pinagmalaki pa niya, parang pa talaga. Tinamaan talaga yung ego niya. Sinabi pa niya, it's time to make it even. Paano maging even yan? Kumbaga even kasi babawian mo si Attorney Chupacio dahil kinasuhan ka niya. At saka sinabihan ka na Attorney Google. So, yung ethics complaint dahil yan sa bargaining ng mga resource person na ginagawa mo. Di ba? Kung kaya sana naman hindi ito mapamarisan ng mga sumusunod na inirasyon itong si Dan Fernandez. So, si Barbers naman. Dito tayo kay Barbers. Gusto naman yung ipatawag itong mga vloggers. Parang naimbitahan yata si Attorney Trixie Angeles. Kumbaga, okay din yan, basta patas lang. Pero sa nakikita natin, walang patas talaga yan kasi kumbaga yung inimbitahan lang pag mga vloggers lang na tumulig sa kanila at hindi yung mga tumilig sa ng mga Duterte, makikita na hindi talaga yan patas. Gagawin lang talaga nila yan, pananakot yung platform yan nila dyan sa Congress para maraming mga vloggers na matatakot kasi inunan na itong mga abogado. So yung mga nasa ibaba din na sabihin, abogado nga baka ikukontempt pa or ganun. So matatakot na, lalong-lalo na mag-i-eleksyon na, magkakampanya na. So dapat at saka magsarado na yung mag-i-end na yung iba diyan sa Congress. Kumbaga ngayon na yung talaga oras at panahon na talaga sila, maghasik talaga sila ng mga plano nila kung paano pipigilan itong mga vloggers para hindi sila maperwisyo. Pero paano yan susupilin niyo yung karapatan na magpahayag itong mga Pilipino kasi meron tayong freedom of speech. Kahit hindi mo man gusto, pero meron tayong freedom of speech. So, yan ay labag talaga. So, kung ayaw nyo matuligsa, gagawa kayo ng sarili nyong platform. Facebook, or pang platform dyan, mga YouTube, tulad ng YouTube. Gagawa lang kayo ng sarili nyong apps. Kung gusto nyo talagang i-regulate. Kasi paano yan? Hindi man talaga yan ma-regulate kasi meron tayong freedom of speech. Saka yung decentralize yung platform ng na magpapahayag. So bang talaga pakay talaga. Talagang tatakutin lang talaga. Ganun. So wala talaga tayong mapapatunguhan pag ang gobyerno natin laging ganito. Babalik tayo sa nakaraan ba na ganun. At saka dito naman tayo kay pupunta tayo kay Kimbo. Si Kimbo noong panahon ni Inday Sara, sinabi niya,
Si VP Sara Duterte dapat managot nitong 125 million kasi karapatan ng sambayan ng Pilipino na malalaman kung paano ginagastos niya yung confidential funds niya. Pero ngayon, few moments later, anong ginawa ni Kimbo? Tumakbo. Sabi nung kasama niya, busy daw, may lakad, ganun. So ano na yan? Estila Kimbo. Tumakbo ka lang pala, pero pag si Inday Sara, gusto mong pa sasagutin sa confidential funds niya. At then after that, a day after, nagsabi na si Kimbo, pa-interview na. Sabi niya, yung GAA, meron naman talagang nung una sabi pa niya na wala talagang mga blanco diyan sa bicameral na report at saka sa GAA ganun sabi niya. Pero kalaunan niya na meron daw pero yung mga technical staff daw yun lang nag-build up sa mga blanks noon kasi may karapatan daw sila na na pwede nilang gawin pinahintulutan sila. Naku, wag mo kaming lolokohin sa mga ganun. Estila Kimbo, kung ganun, wala palang silbi itong bicameral nyo, meeting nyo dyan at report nyo na nilagdaan nyo. Kung baga kung itong mga technical staff, pwede lang na kalukuhan, gagaguhan lang. Hindi kami talaga maniwala dyan. Hindi mo kami maluloko. Ang sambayan ng Pilipino, hindi mo talaga maibulsa o mapaikot yung yung pag-iisip. At saka ito namang si Chis Escudero, grabe din yung niya pag grabe din yung pinaikot din niya. Ang sabi niya ng una, sabi niya wala namang GAA report na wala namang GAA, wala namang illegal na ginagawang legal kasi yung GAA talaga, yun talaga yung final talaga, ganoon. Ang pinag-usapan lang naman natin dito, hindi yung sa GAA. Kasi ang GAA, may na talaga, may nag-file na doon sa, nag-fill in the blanks na. Ang pinag-usapan natin, itong sa GAB, itong General Appropriations Bill. Kung baga, kasi paglagda ni Marcos, naging General Appropriations Act na, naging batas na. Pero ang pinag-usapan dito, yung reference point nyo, na itong bicameral report na pinirmahan sa karamihan dyan. Ang alam natin pumirma dyan, sila mga Bilyar, Maginang Bilyar. Pumirma si Escudero dyan. Pumirma si mga magkapatid na Estrada. So ano na ngayon? Kung kaya gusto mo talagang paikutin na, wala yan kasi talaga yan na yung final talaga, itong GAA talaga, wala namang problema yan. Ang problema, kung sino yung nakapirma sa sino yung talaga na nasign na ni Marcos, sino yung naglagay doon sa mga blanco. Nung una sabi mo wala, tapos pagkakalaunan sabi mo parehas ka rin pala ni Kimbo. Kumbaga parang pinag-uusapan yun na yan afterwards kasi napasok na kayo. So ikaw din sabi mo na yung mga technical staff may karapatan, pinahintulutan niya na sa mga sa mag-build sa sa mga blanco. Niluloko mo ang sambayan ng Pilipino. Hindi talaga yan totoo, hindi talaga yan tinanong pa nga si Congressman Unghab diyan kung pwede ba yan kasi dalawang siya, termino na naging siya. Head yata diyan. So sabi niya hindi kasi panahon ni Noynoy Aquino, panahon ni Tatay Digong, naging siya, wala, hindi man yan nangyari na may mga blanco-blanco. Ba't ngayon lang yan nangyari? Sa panahon ni Chis Escudero, panahon ni Marcos Jr. So ngayon, nag-file na panahon ni Tambaloslos. Ngayon, nag-file na ng complaint sa Supreme Court si Congressman Ungab. Pero hindi natin nakikita na sinali si Marcos dyan. Basta alam natin, ang nireklamo lang dyan, yung sina Escudero, yung BICAM talaga, yung lower house at saka upper chamber, itong Senate, sila yung inireklamo na gagawing invalid yan yung nangyaring kababalaghan sa 2025 General's Appropriations Act. So tingnan natin kung anong kasi nagmamatigas din si Chis Escudero. Gusto yung talaga niya, gusto talaga nilang i-twist talaga. Nilalaro nila itong nangyari ngayon. Pero alam naman ng sambayan ng Pilipino na talaga, kalukuhan talaga yan. Gusto nyo talaga nag-insert talaga kayo dyan. Gusto nyo mag-insert ng malaking pera para gagamitin yan sa eleksyon, gagamitin yan sa
pag ipa-impeach ka Inday Sara. Ganun talaga yan. At yung Department of Education, wala ng budget na na, mas mas nilakihan nyo pa yung budget dyan sa DPWH kasi mas malaki, mas madaling kunin yung pira dyan. So, wala talaga. So, anyway, mga kasampiyak, hanggang dito lang muna. At lagi nating babalik-balikan itong mga blanco na ginagawa nila sa GAA. Dyan yung sa BICAM na ginawang GAA. From bill to act na naging batas na. Kasi lagi nilang ngayon, nag-smoke screen sila. Kumbaga, sila, gusto nilang i-twist itong mga nangyayari. Kumbaga, kung kaya lagi sila, yung ICC, mga ganun. Pati ICC, gusto niyong papasukin. Wala na yung ICC. Patay na yung ICC. Isa-sanction na yan ni Trump. Kayo pa ba uunahin ng ICC? Ultimo sila, takot na nga yung mga ICC kasi pati sila naghihingalo na ngayon kasi na talaga sila, pupuruhan na talaga sila ni Trump ngayon. So, sabi niyo Interpol, ganun. O bakit ipa-Interpol niyo si Tatay Digong? May jurisdiction ba ang Interpol? ICC? Wala. So, sino yung kay Tatay Digong mag-aresto? So, gusto niyo areston si Tatay Digong, dadalhin sa ibang bansa, ganun. Kalokohan yan. Pag sa atin naman, sino namang huhuli sa kanya? Di ba? So, wala, hindi talaga yan uusad. Kumbaga, pananakot niyo talaga yung lagyan, bro. Hindi matatakot niyo yung sa bayan ng Pilipino, lalong-lalo na ang mga Duterte, si Tatay Digong pa. Lahat ng unos sa buhay na na niya. Lahat ng mga pagsubok sa buhay, nalagpasan na niya. He has nothing to lose. Yan yung totoo dyan. Nakamit na ni Tatay Digong ang lahat. Naging sa baba, hanggang naging presidente siya. At ngayon, at sa edad niya, hindi na yan matatakot. He has nothing to lose. Kumbaga. At mahal na mahal siya ng sambayan ng Pilipino. Kung kaya't yung yapak niya, gusto natin na alam natin na may malaking potensyal si Inday Sara. Kung kaya't gusto natin iluluklok yan sa 2028. Pero bago pa ang lahat, ngayong 2025 ngayon, ilang buwan na eleksyon, dapat talaga iluluklok natin yung mga itinaas na kamay ni Tatay Digong. Kasi kailanganin natin yung mga totoong magserbisyo para sa sambayan ng Pilipino. Kasi pag mabudol pa tayo ulit, tayo na ang may problema niyan. Kasi tingnan yung mga nangyayari ngayon. Naloko tayo ng mga Marcos administration. Akala natin sila yung magdadala natin, mag-aahon natin continuity doon sa nasimulan ni Tatay Digong, pero sila pala yung sumusunog sa mga ginagawa ni Tatay Digong. Kung baga parang panggatong si Tatay Digong yung nagpagod, tapos lahat sinusunog lang. Yung mga pira, ninanakaw nyo lang. So, wala talaga. So, anyway, mga kasampiyak, maraming salamat at God bless po. Mabuhay po tayong lahat.